Tiniyak ng mga mambabatas na prioridad nila ang pagpapasa ng mga panukalang batas lalo na ang LEDAC priority bills kahit na nagpapatuloy ang impeachment trial. Yan ang ulit ni Vel Custodio. Accomplishment by the numbers at target by the numbers. Yan ang nais marinig na ilang mga mambabata sa State of the Nation address si Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. sa July 27. Ayon kay House Deputy Speaker Paulo Ortega V, pagtutok sa basic needs kagaya ng agrikultura, edukasyon at pangkalusugan ang inaasahan niyang banggitin ng Pangulo sa SONA. Yung gusto ko yung numbers na like yung accomplishments by the numbers. Yung mga short-term plan po na very crucial for the next 2 years. Yun ang talagang tinitignan ko. At syempre yung sektor po ng agrikultura saka turismo saka health saka education. Pagtuon naman sa tumataas sa presyo ng produktong petrolyo, ang nais ni One Rider Party List Representative Rog Gutierrez na tugunan ni Pangulong Marcos Jr. It'll probably be laying out yung legacy building, but for us, hopefully, tumataas ulit yung presyo ng gasolina. Hopefully, oil deregulation is part of the conversation. Hopefully, maisama sa LEDAC yung MC taxi bill po namin. I mean, transportation-related, sana po tuloy-tuloy na po talaga. Samantala, kumpiyansa naman ang mga mambabatas na on track pa rin ang Kongreso sa pagpasa ng LEDAC priority bill sa administrasyon. Sa ngayon, 26 sa 52 priority bills ang lumusot na sa ikatlo at huling pagbasa ng Kamara. Kailangan mas tutukan ngayon, kailangan mas siguro damihan yung frequency ng mga meetings namin together with our counterparts in the Senate. I think we're on track naman. Pero kailangan po syempre we've always taken pride na check po namin yung majority o karamihan po buo yung LEDAC measure. So kailangan po maghanda. Again, it is with the leadership as well na to steer us, with the Speaker and the Majority Leader na kasama po namin dyan. As a member of the rules in our agenda, always we discuss about yung sa LEDAC priorities that always gets the priority in the yung schedule setting. But everything seems to be on track. And as far as I know po, not only in the Rules Committee, even yung sa various committees to which the LEDAC priorities have been already referred to, gumagalaw rin naman po. Kasabay naman ang pagbabalik sesyon ng Kongreso, tiniyak ng mga House Panel of Prosecutors na mananatili silang present sa mga committee hearings sa Kongreso kahit na may gumugulong na impeachment trial. Anila, time management is the key para balansin ang tungkulin nila na magpanukala ng batas at bilang impeachment prosecutors. At least naman po medyo mas may flexibility kasi may schedule na. Kumbaga time management na lang po, but siguro makikita natin na medyo mag-overtime po ang House of Representatives lalo pag nag-start na po yung session. Vel Custodio para sa Bayan.